Bago ang lahat, akala ko dati basta lang rumors to. Pero ngayon mukhang si Dillon Brooks ang best option ng Lakers na makuha sa trade. Mali pala. Best player na option na maidagdag galing sa trade. Dahil siya lang di umano ang makakaresolba ng issue ng Lakers pagdating sa defense. Mostly lang nasa lineup ng Lakers, mga one-way player. Kung si Jordan may Rodman, si LeBron magkakaroon ng Brooks. Perimeter defense kasi ng Lakers ang problema. Ang player lang doon na nagagamit nila si Marcus Smart. Sa inside presence nga parang nawawala pa si Ayton. Kaya nga yung last game parang betlog na lang ni Jackson Hayes ang pinangdepensa niya kontra Memphis. Si Dillon Brooks ang best option na makuha ng LA pamalit sa kanilang perimeter defense. Ang posisyon na iniwan ni Dorian Finney-Smith at ni Bando kahit andun pa siya. Si Rui Hachimura parang nahihirapan na sa ngayon. Si Brooks pang trade talaga ang kontrata niya dahil pababa. From 21 million magiging 19 million next year. Bargain contract pa nga si Brooks kung tutuusin. Dahil yung ibang player na merong $40 million na pataas na kontrata, hindi pa umaabot minsan ng average ng 21 points, 3 rebounds, 46 and 34%. Si Brooks matatawag na missing piece player. Saka hindi rin tatalab kay Brooks yung bash ng ibang mga fans kung sakaling mapunta siya sa LA. Dahil matigas ang balat ni Brooks pati mukha. Hindi siya tatablan. Baka asarin niya palalo yung mga fans. Sa pagitan din ni Herb Jones na target ng Lakers at ni Brooks, kay Dillon Brooks na ako dahil sa Herb Jones, mala Anthony Davis din, injury prone. Based din sa mga insider, kinukonsider pa ng LA at ng fanbase mismo kung pwedeng pagsamahin si LeBron at si Brooks sa isang team. Mataas kasi ang intensity ng game nito si Dillon Brooks, nahahawa yung kakampi. Katulad na nangyayari sa Phoenix Suns. Dahil kay Brooks, naging playoff contender pa ang Suns na dati akala magiging tanking team na mawala si Kevin Durant at si Bradley Beal. Parang mas maganda pa ang record nila ngayon kumpara noong nakaraang season. Kaya naman di umano naaasar si Brooks kina LeBron at Steph kasi lagi siyang tinatalo. Kailangan na ata niyang maging mala Kevin Durant. If you can beat them, join them. Pero tinatalo ngayong season ni Brooks ang dalawa. At mula din nang umalis si Brooks sa Memphis, dun kasi nag-umpisang unti-unting bumagsak yung team. At ang dalawang team na napuntahan niya nung sumunod naging competitive. Saka si Brooks parang MPJ rin. Sa Memphis, second option na naging third option. Nang mapunta siya ng Houston, naging third option itong si Dillon Brooks. Pero pagpunta naman niya ng Suns, naging second option behind Booker. Kahit anong role pumapasok si Brooks, pero parang malabo ding i-trade ng Suns si Dillon Brooks ngayon. Kahit pa dalawang first rounder ang ibigay ng Lakers. Kasi ang possible ipalit sa kanya si Hachimura at si Gabe Vincent. Baka nga mauna pang ma-trade si Jalen Green kasi hindi pa alam kung sino ang mas better fit kay Booker, si Jalen Green or si Dillon Brooks. Or kaya pareho silang tatlo na mag-complement. So ito disclaimer, nabasa ko lang. Hindi ko sigurado kung kasama talaga to sa rumors. Pero yung team owner kasi ng Suns si Matt Ishbia, hindi malaman kung anong trip ngayon. Biglang nananahimik na bigla. Dahil ang gusto talaga ng team owner na dati pa makuha si Bronny James dahil isa sa paborito niyang player. At consider na mapapataas ang kanilang viewership at ticket sales. Last year, ang laki ng kinita ng Lakers kay Bronny. Sa idea naman ni Brooks, magiging fourth option siya behind Luka, LeBron at Reeves. Pero next year, pwede na siyang maging third option. Sa rating din, kapag nilagay mo si Brooks sa Lakers, possible na maagaw niya yung position ni Austin Reeves. Dahil sa problem na defensive liability rin si Reeves sa ibang mga team lalo na kung mga athletic player ang katapat niya. At ang pwedeng panapat to ng Lakers si Dillon Brooks. Sa ibang report naman, binan ng NBA ang choke headband ni Jalen Suggs. Mahigpit kasi ang NBA sa mga gear, kahit baliktad yung logo, bawal. Wala din naman explanation si Suggs kung bakit niya sinusuot sa may liig yung headband. Ang sabi lang niya, nakita lang niya yon sa football. After naman madakdakan ni Matas Busilis ito si Jalen Suggs, nagkaroon ng MCL contusion injury. Based naman sa mga insider, nakadepende kung gaano katagal mawawala si Suggs dito sa Orlando kung paano magre-respond ang katawan niya sa treatment. Nag-a-average pa naman si Suggs ng 15 points, 3 rebounds, 4 assists at almost 2 steals per game, 47 and 33%. Isa sa best defender din ng Orlando, pero panglima siya bilang leading scorer. Dalang best scorer ng Orlando sina Wagner, Banchero, Bane at si Anthony Black. Ang Magic nasa contention ng number 5 to number 8 ng standing ng East. Isa or dalawang talo lang nagpapalitan agad ng posisyon sa standing.